Hindi ko pa siya nakita. Hindi ako magpapakasal. Anong masama sa asawa mo? Mabait at marunong mag-alaga. At nurse pa sa Hirui, isang top hospital. Sabi ko na, hindi ako magkakagusto sa ganitong klase. Babaeng sobrang boring. Babe, okay ba? Oras na para palitan ng gamot. Ang ganda rin ng pangalan niya. Angkop ang pangalan sa kanya. Shen Qingwan ang pangalan. Halika. Pangalan mo. Manyak, saan ka tumitingin? May babaeng nang hampas kay Yichen. Siguradong gigibain niya ito. Noong gabing iyon. Saan ba? Hindi ko nakita. Noong gabing iyon, malinis na ang usapan. Hindi mo kaya ang laro, di ba? Ikaw, Shen Qingwan. Ang lambing ng pangalan mo, pero lumalaban ka parang tigre. Pasensya na. Hindi ko alam na titingnan mo ang pangalan ko. Kasal na kayo. Huwag mong isiping dahil tumakas ka sa kasal, hindi ka na uuwi. Siya rin noong araw na iyon, tumakas sa kasal. Okay na. Wala nang malaking problema ang sugat mo. Pwede ka nang lumabas ng ospital. Nars, hindi tama ang turok mo. Huwag mo nang sisihin ang nurse. Nakita ko naman. Bulag ka ba? Hindi ako bulag. May nakita akong mayabang na sunod-sunuran. Kanina lang ayos pa. Nas, hindi mo pwedeng hayaan na mamatay ako. Ate, tusukin mo siya. Todo mo. Ay, okay na. Ayusin ko lang. Kayo dalawa, parehong araw, parehong lugar, tumakas sa kasal. Baka naman, kayo ang pinagkasal sa isa't isa? Ikaw? Hindi kaya ikaw ang asawa ko? Anong pangalan ng asawa mo? Pasensya na. Wanwan, ngayong gabi, pumunta ka sa bahay ni Lola para kumain. Si Xiao Chen ay nasa bahay na naghihintay sa iyo. Pumupunta siya para humingi ng tawad sa iyo. Naghihintay siya sa akin sa bahay. Kaya, mukhang hindi siya ang asawa ko. Sige Lola, naiintindihan ko. Mukhang hindi rin nagkataon. Tinatawag ako ng asawa ko para umuwi at kumain. Bumalik ka sa sarili mo. Parang mawawala na ang mata mo sa kakatingin. Gusto kong makipaghiwalay. Makipaghiwalay, kuya? Kahapon lang kayo ikinasal. Ano ito? Bigla ang kasal, bigla ang hiwalay. Hindi masasabing ganon. Hindi ko pa siya nakikita kahit isang beses. Sa tingin ko, sa nurse na iyon, medyo espesyal ka. Hindi naman. Dahil sa kanya, di ba? Wala siyang kinalaman. Ako mismo ang nag-isip niyan. Inihanda ko na ang kasunduan sa diborsyo. Naghihintay na lang ibigay sa kanya. Nagpaplano ka pa ring makipaghiwalay? Gusto mo pa ring hiwalayan? Huwag. Ngayong gabi, inimbitahan ko si Wanwan sa lumang bahay para kumain. Ngayon, igagapos kita kung kailangan para maiuwi ka. Kahit kumain kami ngayon, iyon ay magiging huling kainan namin. Kara. Ikaw, Lola, kumalma ka, Lola. ang pinag-usapan ninyo, narinig ko sa labas ng pinto. Anong sinabi mo? Alam ng nurse na ikaw ay may asawa na at nilalandi ka pa. Iba ba iyon sa ibang mga mang-aakit? Ano ang pinagkaiba? Hindi siya isang mga akit. Hindi rin siya ang dahilan ng hiwalayan ko. Hindi ko gusto ang ganoong uri ng babae. Ang gusto kong babae ay prangka at diretsya, taos puso at tapat. Ang manugang ko, mahinhin at tahimik, marunong at may pinag-aralan. Ang ganoong uri lamang ng babae. Ang angkop para sa kasal. May tao. Italinin niyo itong batang demonyo at iuwi. Opo. Huwag ganyan. Ano ba kayo? Huwag ninyo akong ihulog. Kung hindi, ang sahod ngayong araw ay hindi sapat para ibawas sa inyo. Wanwan, lumapit ka at tingnan ang asawa mo.
Lola. Hicheng, ikaw pala? Lola, dahan-dahan lang sa pagsuntok. Pinilit din ako ni Yichen. Biktima rin ako. Kasulatan ng diborsyo. Sabihin mo sa sutil na bata, talagang hindi ko papayagan. Magkasama sila ng nurse na iyon. Nars. Ang taong gusto ni Third Master, Nars din ba siya? Lola, huwag na kayong magalit. Kumain na muna tayo. Ang sutil na bata, hindi talaga mapakali. Hindi kasing galing ng ating 1-1. Lumayas ka. Ang boses ng babaeng ito, parang boses ng nurse, kahapon. Ang nurse na gusto ni Yichen, asawa pala niya. At sinusubukan pa niyang diborsyuhin siya. Interesting. Ay, Lola, ang usapan ninyo kanina, narinig ko na. Dahil may mahal na pala si Third Master. Kung gayon, ang kasal na ito ay hiwalayan na lang. anong may mahal? Babaeng mang-aakit lang. May asawa na siya. At inaakit pa si Yichen. Mas masahol pa sa isang hibla ng iyong buhok. Chingwan, emergency! May isang pasyenteng nasugatan. Sige, darating na ako. Lola, aalis na po ako. Yichen, alam mo ba kung sino ang asawa mo? Bakit? Binayaran ka rin ni Lola? Sa tingin ko, mas mabuti pang huwag ka nang makipaghiwalay. Kung hindi, magsisisi ka habang buhay. Tinawagan mo ako para lang manlibak? Sa tingin ko, kulang ka sa trabaho sa kumpanya, kaya ikaw, sa ibang bansa, maghukay ng uling ng ilang araw. Hindi. Sinasabi ko sa iyo, ang asawa mo ay siya. Ang asawa mo ay yung nurse na gusto mo. Yishan, pinuputol mo ba ang tawag ko? Balang araw, magsisisi ka. Ikaw na naman ba? May sakit ako, kaya pumunta ako sa ospital. Pagtalon mula sa sasakyan, nagdulot ng maraming pagkakalas. Aray. Ang sakit Dahan-dahan, Sabihin mo nga, bakit laging kotse ang pinoproblema mo? dahil sa lola ko Dahil sa lola ko talaga. Inayos niya na kumain ako, kasama ang babaeng hindi ko pa nakikita. Wala akong magawa para maprotektahan ang aking sarili. Kaya napilitan akong tumalon sa sasakyan. Nars, nagtatampo ka ba? Hindi naman. May masakit pa ba sa'yo? Ang leeg ko. At ang likod. Parehong masakit. Halika. Ilagay ang baba mo sa aking kamay. Hindi ganyan. Yung at saka at ang likod. Yakapin mo ang iyong mga braso. Yakapin mo ang iyong sarili. Relax. Ikaw, ang lakas mo. Papatayin mo ba ako? Trabaho ko ito. Shen, naghihintay sa iyo ang nanay mo sa opisina. Si, Chingwan, yung proyekto ng mga Shen, napilitang itigil. Nagkaroon ng butas sa pondo. Ngayon, ang tanging makakatulong sa atin. Ay si Sanye na lang, 1-1. Tulungan mo lang si nanay ng isang beses. Nanay, nangangako ako. Hindi na kita sasaktan muli. Isang beses lang. Naalamin ko na para sa'yo. Ang high-end suit na ito ay ang paboritong brand ni Sanye, at itong red wine ay ang madalas niyang inumin. Pumunta ka kay Sanye at magpakumbaba para makahingi ka ng pabor. Saan ka pupunta? Ihahatid kita.
Dalhin mo ako sa Yan Group. Makita ang asawa ko. Hindi ba sa Yan Group mo ako dadalhin? Bakit dito tayo pumunta? Hoy, anong ginagawa mo? Ang Italian red wine na Yaja. Paborito ko. Ang baboy, hindi marunong kumain ng pinong pagkain. Yung asawa mong walang kwenta ay hindi karapat-dapat uminom nito. Ang buhay mo ay dapat ikaw ang magdesisyon, hindi ang nanay mo. Maraming mabubuting lalaki sa mundo, marami. Huwag kang mag-focus sa isa lang. Pahingi ng apoy. Tama ka. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Mamuhay para sa sarili ko. Tawag ng kumpanya. Sasagot ako. Magandang araw po. Ang subscriber na tinatawagan mo ay kasalukuyang hindi maabot. Maghiwalay na tayo bukas. Ihahatid ko ang kasulatan ng diborsyo sa iyong kumpanya. Nandiyan ba si President Yan? May isang dokumento rito na kailangan niyang aksyonan agad. Sandali lang po, sandali lang po. Kumusta, Lola? Ano po yon? 1-1. Pumunta ka ngayon sa bahay ni Lola para pumili ng gown. Bukas ng gabi, ikaw at si Xiao Chen ay sama-samang dadalo sa isang piging sa Chinchen Building. Iniimbita ni Lola ang lahat ng tao sa Jiangcheng para ibalik ang iyong pagkakakilanlan. Lola, sa totoo lang, naghanda na ako. Si Lola ay isang paa na nasa hukay para payapa ang aking pag-alis sa mundo. Oo nga, ano yung sinabi mong inihanda mo? Wala lang. Pupunta na ako ngayon. Nasaan siya? Mukhang umalis na ang asawa ng CEO. Ano? Pinapasama ako sa kanya sa piging. Hindi ako pupunta. Kailangan mong pumunta kahit ayaw mo. Sumang-ayon na si Wanwan na pumunta. Kung hindi ka pupunta, mag-aayuno ako. Ay, hindi naman. Sabi niya, pumayag sa diborsyo. Yun ay laro lang ng pagpapaasa. Kaya ang piging na ito. Hindi mo balak puntahan? Pupunta ako. Sa piging mismo haharapin ko ang babaeng iyon at diretsahang sasabihin ng diborsyo. Palalakihin ko ang bagay sa oras na iyon. Titingnan ko kung paano ako pipigilan ni Lola na makipaghiwalay. Yan Yichen, nagpapakaarte ka. Sa oras na iyon, baka ikaw na ang ayaw makipaghiwalay. Nas, tulungan mo ako. Bukas, samahan mo ako sa Shingchen Building. Dumalo tayo sa isang banquet. May ganoon ba talagang pagkakataon? Pati ang lugar ng banquet ay pareho? Baka siya nga ang asawa ko? Yung asawa kong hindi ko pa nakikita, nandito rin. Gusto ko sanang maging ka-date kita sa party. Gusto ko siyang sumuko. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Ayoko ng gulo. Bibigyan kita ng pinakamahusay na abogado para sa diborsyo, para makuha mo ang malaking bahagi ng ari-arian ng lalaking manloloko. Sang-ayon. See ya. Narinig mo na ba? Ang banquet na ito sa pangalan ay charity banquet.
Sa totoo lang ay para ipakilala ng matandang ginang ng pamilya yan si Yan San Yi at ang manugang na babae sa publiko. Si Yan Sanye ay panganay na anak ng pamilya Yan. Siya ay isang taong makapangyarihan sa Jiangcheng. Mahinahon siya. Bihira siyang dumalo sa mga banquet. Ang ganda naman ng babaeng ito. Anak, sino kaya siya? Siya si Shen Qingwan. Noong niligawan ko siya dati, nagkunwari siyang napakasimple. Ngayon ko lang nalaman na noong una ay hindi niya ako tinanggap ay matagal na niyang tinitingnan ang pamilya Yan na parang masarap na karne. Hindi pa niya alam, di ba? Si Yan Sanye ay pumunta sa banquet na ito para makipagdiborsyo sa kanya. Naku, sobrang kahihiyan para sa kanya. Kapag nakipagdiborsyo na si Yan Sanye sa kanya, susubukan ko ang kanyang lasa. Lin Yushuan, huwag kang bastos, magsalita. Shen Qingwan, baliw ka ba? Nagpapaalala lang ako sa iyo. Sana Ginoong Lin, huwag kang magsalita. Nang puno ng mga bastos na salita, binababaan mo ang antas ng kultura ng lahat. Isa ka lang laruan? Bakit ka nag-iinarte dyan? Nagpapakabanal ka ba? Oo nga, halata naman ang gusto ng pamilya Shen. Mga pare, babae ito, pera lang, pwede na. O kaya ngayong gabi, maglaro tayo. Tunay na gago. Wala kang pakialam, nanakit ka sa akin? Ano akala mo sa iyong sarili? Sa pamilya Yan, para kang babaeng pinipili ng kung sino-sino noong unang panahon. Walang pinagkaiba. Siya ba ang asawa ng Third Master? Ganyan siya inaapi? Hindi man lang sumipot si Third Master. Mukhang hindi talaga siya pinapansin ng Third Master. Ano? Shen Qingwan, ginalit mo ako. Kung hindi ka susunod ngayon, dadaan ka sa pagitan ng aking mga binti. Hindi pa ito tapos. Gago! Bitawan mo ako! Ako naman ay asawa ng Third Master. Hindi mo ako pwedeng apihin. Hindi man lang dumalo ang Third Master sa kasal. Umaasa ka pa bang ililigtas ka niya? Kahit papaano, isa siyang ginang ng mayamang pamilya. Pero ganito siya kapahamak. Hindi ba ito nakakahiya sa Third Master? Balita ako magkaibigan ng pamilya Lin at Yan. Payo ko, makinig ka na lang. Sundin si Master Lin. Tapusin na natin ito ng mapayapa. Hindi ka dadaan? Gusto mong turuan kita ng leksyon? Tigilan niyo na ang lahat. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino ka ba? Pinalo mo pa ako? Ang pangalan ko, hindi mo karapat dapat malaman. Shen Qingwan, may asawa ka na, pero may iba ka pang lalaki sa labas. Wala kang hiya. Marumi ang isip ng tao. Nakikita mo, lahat ay marumi. Ano bang sinasabi mo? Palamunin. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Lin ng Jiangcheng. At ang pamilya Yan ay matalik na magkaibigan. Kung maliitin mo si Master Yan, ipapaalis kita sa Jiangcheng. Matalik na magkaibigan? Ang makapangyarihang si Master Yan, paano nagkaroon ng kaibigan na tulad mo? Walang alam na tao. Sa tingin ko, natakot ka. Gusto mong patawarin kita? Pwede naman. Ngayon, parang aso, dumaan ka sa ilalim ng singit ko at dilaan mo ang alak sa sahig. Pagkatapos, magiging mapagbigay ako at papakawalan ko kayong dalawa. Siya, Umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Sabi nila si Master Yan ay isang taong walang awang kumakain ng tao. Isang mabagsik na tao. Hindi mo siya kayang galitin. uminom ako ng alak. Dapat mong samahan ako ng isang bote bilang pagrespeto. Hindi ba may backer ka? Ngayon, aayusin kita. Sa ibang araw, hihingi ako ng tawad kay Master Yan. Shen Qingwan, itong lalaking palamunin na natagpuan mo, sino ba talaga siya? May asawa ka na, pero may iba ka pang lalaki sa labas. Talagang sanay kang magpalit ng lalaki. Ako ang asawa niya. Ibig sabihin, itong lalaki ay si Master Yan? Nagdesisyon na siya na makipaghiwalay sa tinatawag niyang asawa. Simula ngayon, ako na ang asawa niya. Para sa isang palamunin na tulad mo, makikipaghiwalay siya kay Master Yan? Master Yan,
Ang asawa mo? Ay, si Yan Iken. Xiao Chen, nasaan ka? Balita ko, diborsyuhan mo si Chingwan? Lola, huwag ka munang magalit. Baka hindi naman ito totoo. Kailangan ko siyang mahanap. Tatanungin ko siya ng maayos. Si Wanwan ay isang napakabuting babae. Lola, Lola, Lola? 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 Atake sa puso ito. Tawagan mo muna ang 110. Ipatong ninyo si Lola ng patag. Gagawin ko sa kanya ang CPR. Si. Doktor, Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Oh. Oh. Bago dalhin sa ospital ang pasyente, tila ginawa ito ng isang profesional na spare. Talaga namang nasagip siya sa tamang oras. Paano na ngayon ang kalagayan ng pasyente? Wala na siya sa panganib. Subalit, kailangan pa siyang obserbahan sa ospital, magpahinga ng mabuti. Si. Salamat sa Diyos. Nars, maraming salamat talaga. Unang, iniligtas mo ako, at pagkatapos ay iniligtas mo si Lola. Ikaw talaga ang aming swerte sa pamilya yan. Walang anuman. Trabaho ko lang ito. Ikaw itong walang utang na loob na anak. Alam ko na ang lahat. Ikaw pala ay makikipaghiwalay kay Master San? Ang pamilya Shen namin ay umaasa pa rin sa tulong ng pamilya yan. Kung maghihiwalay kayo, anong gagawin ng pamilya Shen namin? Tita, ospitaw ito. Pakiingatan ang iyong sasabihin. Narinig ko na sa handaan, may lalaking kinakasama si Shen Chingwan. Siguro, ikaw na iyon. Tita, sa paningin mo ba, anak mo ay isang kasangkapan sa kasunduan? O, hindi mo siya kailanman pinansin? Ikaw? Ikaw? Sino ka ba? Para turuan ako? Totoo naman, kilala ang pamilya Shen. May mga taong may masamang hangarin. Para sa pera, lumalapit sa anak ko. Hindi lang basta kami ni Chingwan. Kahit may gusto ako sa kanya, ito ay dahil karapat-dapat siyang mahalin. At hindi dahil sa pera ng pamilya Shen, na maliit na bagay lang. Ikaw? Sabi niya, karapat-dapat akong mahalin. Mula pagkabata, ito ang unang beses na may nagsabi sa akin ng ganyang salita. Alam ko na ikaw at itong walang kwentang bata may kakaibang relasyon. Alam mo naman na si Chingwan may asawa na. Lumalapit ka pa rin? Wala ka bang hiya? Tama na, nanay. Ospital ito. Pinapagalitan mo ako nang hindi mo alam ang buong kwento. Naalala mo ba ang nararamdaman ko? Ikaw? Hindi mo iniisip ang kaligtasan ng pamilya Shen. Gusto mong makipaghiwalay. Iniisip mo ba kami? Ang negosyo ng pamilya Shen, ito ay pawis ng iyong ama. Pinagsisikapan kong ingatan para sa iyo. Ang galing mo namang magsalita. Para sa akin ba talaga? O para lang masiyahan ang iyong pangarap ng kayamanan na umakyat sa mataas na angkan? Gusto mong kumapit sa pamilya yan? Ikaw na walang utang na loob. Ngayon, talagang papagalitan kita. Ayos ka lang? Wala lang, wala lang. Kung hindi lang dahil nanay siya ni Chingwan, sinuntok ko na siya. Ang sweet naman ninyo. Tingin ko, lagi mong ginagamit ang ganyang paraan para manligaw ng ibang babae. Akala mo ba, lahat ng tao, pareho kayong madungis ang isip? Ikaw? Sasabihin ko sa iyo, gusto ko ang lalaking kinakasama. Tatalikuran ko ang pamilya Shen. Gusto kong hiwalayan ang walang kwentang asawa ko. Tara na. Ikaw? Ikaw na walang kwentang anak. Ang tita mo, talagang malakas ang tira. Kasalanan ko lahat. Mula nang makilala mo ako, parang naging malas ka na palagi. Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin ngayon, hindi ka sana nasaktan. Bakit naman? Dapat pa kitang pasalamatan. Nagbigay sa akin ng pagkakataong maging hero. Sa ganitong paraan, maaalala mo ba ako habang buhay? Sa ibang babae, ganyan ka rin ba kasing galing magsalita? Ikaw lang. Ako, medyo tapos na. May iba pa akong aalagaan. Ako, mauna na. May asawa na siya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano.
Siya kaya ang asawa ko? Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi na ako pwedeng maging mangmang. Xiaofu, tulungan mo akong alamin ang isang bagay. Gusto kong lahat ng impormasyon tungkol sa asawa ko, imbestigahan mo ng lubusan. Bilisan mo. Ginoong San, kung gusto ninyong malaman kung sino ang ginang, tingnan na lang ang sertipiko ng kasal. Ano ang ginagawa mo? Lola, ako. Nagpaplano ka na naman ng diborsyo? Lola, hindi po. Gusto ko lang makita kung ano ang itsura ng asawa ko. Hindi ba pinakita ko na sa iyo dati? Itinapon mo naman lahat. Ngayon, gusto ko lang talaga makita Ako. Alam ko ang mga lihim mong plano. Alam ko pa rin. Kinuha mo ang sertipiko ng kasal para magdiborsyo. Tama ba? Ako. Huwag mo na isipin ang pamilyang yan. Si Wanwan lang ang manugang na babae. Ginang. Dumating na ang ginang. Ginang. Kailangan ko siyang makita kung nurse ba talaga siya. Saan ka pupunta? Pupunta ako upang makita si Ginang. Paglabas mo, gusto mong makipag-usap kay Wanwan tungkol sa diborsyo, di ba? Ako. Dito ka lang ngayon. Guwardiya. Ihatid ang binata sa kanyang kuwarto. Lola, ako. Wala kang pupuntahan ngayon. Pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Hindi, ako. Dalhin na siya. Pasensya na, binata. Wanwan, hayaan mong tingnan ka ni Lola. Lola, ano ang nangyayari sa itaas? Yan ay ang alaga kong asong matigas ang ulo. Mabuti naman, may sasabihin ako sa iyo ngayon. Hindi magandang mag-usap dito. Lumabas tayo para mag-usap. Si, Pasensya na, binata. Pasensya na, binata. Wanwan, dito na lang tayo magpahinga. Nurse. Vanvan, ikaw ba? May narinig ka bang iba sa labas? Kaya gusto mong makipaghiwalay kay Xiao Chen? hindi. Mayroon akong, Ang mga chismis na yan, sinasabi nilang si Xiao Chen ay may relasyon sa isang nurse. Puro kasinungalingan yon. Pinagalitan ko na siya ng mahigpit. Siya rin ay hindi gumawa ng masama sa iyo. nilalapitan ng nurse. Kung narinig mo na iyon, Lola. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi gawa-gawa lang. May asawa na pero may iba pa babaero. Yung nurse na yon may asawa na. Wala silang patutunguhan. Pangako ko si Xiao Chen mula ngayon, sa mga kalokohan, hihiwalay. Lola, sa totoo lang, matagal ko nang iniisip. Ilang salita lang ang nasabi ko sa'yo. Bumalik na naman ang sakit ko. Lola, ayos ka lang ba? Basta't mabuti kayo ng dalawa. Kahit na mamatay ako balang araw, ay panatag din ang loob ko. Lola, matanda na kayo, hindi na kaya ang stress. Muna nating ipagpaliban ang diborsyo. Hey. Ano naman kung nakatayo lang ako sa pintuan? May plano ako. Lola, nasaan yung babae kanina? Kakalabas lang niya. Hirap na hirap akong pigilan si Wanwan na huwag kang hiwalayan. Ikaw tigilan mo na ang kaguluhan, di ba? Kailangan kong hanapin si nurse at tanungin. Siya ba talaga ang asawa ko? Ginoo, namamagana ang paa mo. Sige, sundan mo ako para mabandage. Ginoo, paano mo nabali ang buto mo? Nalagay sa maling posisyon. Minsan tumalon ako sa sasakyan, na-dislocate ang braso.
Sa ospital ninyo, si Nurse, Shen Qingwan, ang nag-bandage sa akin. Ah, oo. Saan siya? Wala si Nurse Shen ngayon. Pumunta sa asawa niya. Asawa? Hindi ba siya magdi-divorce? Nasa first floor sila ngayon. May dala siyang malaking bouquet ng rosas. Pero nabalitaan ko na ang lalaki ay isang lalaking walang kwenta. Hindi pa gumaling ang sugat mo. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Qingguan, magsimula tayong muli. Baka si Nurse. At ang asawa niya ay nagkaayos na. Pupunta ako dyan. Ano ba? Makikialam pa ako? Qingwan, kanina sa first floor, may isang gwapong lalaki na naghahanap sa'yo. May dala siyang rosas. Bilis, puntahan mo na. Ay, baka iyon yung pasyenteng lagi kang sinusundan noong na-ospital ka? Oh, si Qingguan, tagal na kitang hindi nakita. Guting. Kailan ka bumalik mula sa Amerika? Miss na miss kita pagkababa ng eroplano. Qingguan, magsimula tayong muli? Ang ibig mong sabihin ay magkabalikan tayo? Ang kasintahan mong nag-aaral sa ibang bansa? Pumapayag ba siya? Qingguan, ang bagay na ito. Hindi ba't naipaliwanag ko na sa iyo ang lahat? Ang nanay ko ang pumilit sa akin na sumama kay Ms. Zhao sa ibang bansa na maging parte ng pamilya nila. Ako? Ikaw lang ang minamahal ko. Mahal mo ako? Kaya para maalis ako, iminungkahi mo sa nanay ko, napakasalan ng pamilya, yan maging kasangkapan sa pagsasama ng pamilya. Alam mo na pala. Qingguan, noong panahon na iyon, naisip ko lang na may utang akong loob sa iyo. Kaya naisip kong humana para sa iyo ng mas magandang tahanan ako ay. Tulad ng gusto mo. Nakahanap na ako ng magandang tahanan. Ako pagkatapos ng kasal ay masayang masaya. Huwag mo akong lokohin. Narinig ko na lahat sa araw ng kasal. Ang lalaking ikakasal ay wala talaga. Kaya pumunta ka ngayon. Para sadyang pagtawanan ako. Tama ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako, Qingguan, kumalma ka. Tama na. Kung makakagaan ang loob mo. Sige, patayin mo na ako. Kung mamamatay ka, lumayo ka. Huwag kang dumikit sa ospital namin. Nakakainis na tingnan. Qingguan, Umalis ka. Yishen, ikaw ay para lang umiwas sa hindi pagkikita ng asawa mo. At nasaktan ka na naman. Sabihin mo na, anong kailangan mo sa akin? Tumawag ako sa iyo ng maraming beses. Hindi mo sinagot. Para bisitahin ka. Tawag ng traidor. Hindi ko sasagutin. Sabihin mo na, ang paghihiwalay ko, ikaw ba ang nagsabi sa lola ko? Natatakot lang ako na magsisisi ka ang asawa mo. Iyong gusto mo ang nurse sa Hirui Hospital. Sa hinaharap, ang mga ganyang salita. Huwag na muling banggitin. Ngayon, ang asawa ng nurse ay pumupunta pa sa kanya. Kung magkakalat ka ng chismis, masisira ang reputasyon niya. Ano? Tama na. Hindi ka kilala ng iba, pero ako, kilala kita. Ngayon, ikaw ay matigas ang ulo. Yung nurse ba ayaw kang pansinin? Nasaktan ang pride mo kaya nag-iimbento ka ng dahilan. Hindi sa sinasabi ko. Kung gusto mo ang isang babae, lakasan mo ang loob mong habulin. Gamitan mo ng pera, maging makapalang mukha at dumikit sa kanya. Akala mo ba ikaw ay pera? Lahat ba ay lalapit at lalapit sa'yo? Kung may paraan ka, 3 tayong mabubuhay ng magkasama. Hahabulin ko siya. Yung nurse ang asawa mo. Kung hindi ka naniniwala, ayain mo siya at tingnan natin. Dapat nga siyang ayain. Ayain mo, para hiwalayan. Siya ba talaga ang asawa ko? Sa pagkakataong ito, makikita agad. Bakit ang tagal niyang hindi pumunta sa ospital? Ewan ko kung ang dislokasyon niya dati ayos na ba? Anong iniisip mo? Pareho tayong may asawa.
Bukas ng 8C, magkita tayo sa civil registry. Mukhang hindi pa rin nakumbinsi ni Lola siya. Mabuti na rin iyon. Ang malungkot na kasal, wala nang dahilan para magpatuloy. C. Ma, napakaaga pa ng umaga. May bisita sa bahay. Oo nga, buti na lang dumating ka. Ma, may sasabihin ako sa iyo. Ikaw ba ay gusto mo ulit akong magpabango kay Master San? Sa totoo lang, handa na akong... Kung maghihiwalay na lang. Tungkol dito pumayag na si nanay. Talaga? Talaga pong pumayag kayo? Kung tutuusin, si Master San ay sa ating Jiang Cheng, isang taong makapangyarihan, sa halip na umasa sa kanya, mas mabuti pang maghanap ng madaling kontrolin. Salamat, Ma. Handa na ang almusal. Guting ngayon ay talagang nahirapan ka. Lalo na sa mga katulad mo. Ang tagumpay sa trabaho, na handang pumasok sa kusina, ay talagang bihira na. Yung sinabi mong lalaking madaling kontrolin, siya iyon. Oo naman. Alam niyang babalik ka ngayong umaga. Maaga pa. Dumating siya para gawin ang almusal para sa iyo. Si Guting ay maingat. Dati kayong magkasintahan. Kilala niyo ang isa't isa. At saka, siya itong binatang nag-aral sa ibang bansa. Hindi siya nandidiri na ikaw ay may pangalawang asawa. Qingwan, ngayon ako ay dumating ng hindi inaanyayahan. Hindi ka naman magagalit, di ba? Kung magagalit ako o hindi, pumasok ka na nga eh. Ikaw talaga anak. Bakit ganyan? Si Master San ay masyadong dominante. Hindi mo siya kakayanin. Si Guting na napakabuting bata. Ikaw naman, mataas ang tingin pero ayaw mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Ma, ako naman ang magtatanong sa'yo, ano ang gusto mo? Ang sarili kong kasal. Hindi ba ako ang may karapatang magdesisyon? Bakit mo ako kontrolado sa buhay ko? Van, hindi ba ikaw ay gusto mo pa ba si Master Yan? Tulad niyang playboy, hindi mo siya makokontrol. Oo nga. Si Guting ay may malinis na angkan. Kumikita ng 1,000,000 bawat buwan. Mas mabuti pang maaga kang makipaghiwalay ka na kay Master San. Makisama ka na lang ng maayos kay Guting. Magpakasal kayo agad. At pagkatapos ikasal, mag-quit ka na sa trabaho. Sa bahay, alagaan ang asawa at mga anak para magkaroon ng maraming anak ang pamilya Gu. Ang buhay mo ay magiging kompleto na. Nanay, bakit mo ako desisyonan sa buhay ko? Bakit? Dahil ako ang nanay mo. Tita, pakiusap, huwag kang magalit. Si Wanwan ay nag-iinit lang ang ulo. Alam na niyang mali siya. Sino ang mali? Guting, pumunta ka ng hindi inanyayahang. Hindi pa kita kinasuhan ng utang na to. Huwag kang magpapasiklab ng apoy dito. Qingwan, Nanay, dahil sa tingin mo, ang pagiging anak mo ay dapat sumunod sa'yo ng walang kondisyon. Simula ngayon, hindi na ako magiging anak mo. Shen Qingwan, lumaki ang ulo mo. Kung may kakayahan ka sa buong buhay mo, huwag ka nang bumalik dito. tita, pakiusap, huwag kang magalit. Hahanapin ko siya ngayon din. Qingwan, ginagawa ito ni tita para sa ikabubuti mo. Kapag lumalabas ka mag-isa, lahat kami ay nag-aalala sa'yo. Tama na. Ang mga pekeng salitang ito, ayaw ko nang marinig. Hindi ka ba nasusuka? Pero ngayon, nagsisisi talaga ako. Ano ang gusto mo? Maaari kitang bayaran. Gusto ko ng katahimikan. Maaari ka nang umalis. Qingwan, Pupunta ako ngayon para makipaghiwalay. Kung ayaw mong ituring na kabit at bugbugin, huwag kang sumunod sa akin. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Hindi pa dumarating? Itong babaeng ito? Baka niloloko lang ako? Talaga? Ikaw ang asawa ko. Qingwan, tumawag sa akin ang nanay mo. Sinabihan kang huwag gumala. Sumama ka na lang sa akin. Sabi ko, ex-husband. Bilang lalaki, dapat marunong kang tumanggap at bumitaw. Sino ang sinasabi mong ex-husband? Ako. Tama. Naalala ko na, hindi pa kayo hiwalay. Hindi pa nga. Pero, sa harap ko, ginugulo ang tao ko.
Kailangan kong makialam. Ang tao mo? Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi na ako tinatanggap ni Chingwan. Dahil pala sa iyo. Ang pinakamagandang paraan para mabawi ang isang babae ay magkaroon ng sapat na pera at sapat na pagmamahal, hindi ang walang kwentang galit. Ikaw, Kung hindi dahil kay Chingwan, mawawala ang braso mo. Umalis na tayo. Salamat sa pagtulong mo kanina. Walang anuman. Hiwalay ka na. Masaya ako. Ano? Wala lang. Oo nga. Ngayon, magdidiborsyo din ako. Kapag sabay tayong naging single na, magdiwang tayo. Kunin muna natin ang diborsyo, saka na tayo mag-usap. Nasaan ang asawa mo? Uy, Direktor, anong problema? Xiao Shen, ang pasyente sa VIP ward ng ospital. Pinangalanan ka, tinatawag ka para alagaan siya. Kailangan mong pumunta agad. Pero ngayon, Ano bang mas mahalaga kaysa sa trabaho? Ang taong iyon ay may mataas na katayuan sa Jiangcheng. Napakayabang. Hindi basta-basta maaaring suwayin. Pumunta ka agad. Itong babae, iniwan na naman ako. may kailangan ako sa ospital. Kailangan kong pumunta. Isasama kita. Sige. Xiao Shen, buti nakarating ka na. Ang pasyente sa VIP ward, hindi ka na hinintay. Nagbabato ng mga bagay sa loob ng kwarto. Ano? Anong uri ng pasyente ang sobrang walang pakundangan? Siguradong naghahanap ng gulo. Tingnan ko. Hindi naman siguro. Malamang hindi naman iyon gulo. Wala naman akong naagrabyadong tao. Ako na ang bahala sa sarili kong problema. Umuwi ka na muna. Bakit ka natatakot sa akin? Baka alam mo na, na-offend mo ako dati? At takot kang maghiganti ako? Sa party kanina, ikaw ang walang modo. Kahit ma-ospital ka, kasalanan mo yon. Babaeng bastos! Nakahanap ka lang ba ng sintang marunong lumaban? Akala mo hindi kita gagalawin? Bitawan mo ako. Ito ay ospital? Hindi ito lugar para sa mga ganyan. Ngayon, sinadya kita. Kung hindi ospital, hindi ako darati. Babaeng bastos! Palitan mo ang bendahe ko. Ikaw? Sa ospital, ang pasyente ang hari. Kung hindi mo papalitan, siguradong irereklamo kita. Anong ginagawa mo? Naghahanap ka ng gulo. Hindi mo man lang maalis ng maayos ang bendahe. Wala kang kwenta. Kung sa tingin mo hindi kita kayang alagaan, humanap ka ng ibang nurse. Direktor. Andito na. Ginoong Lin, anong nangyari sa inyo? Ang nurse dito, noong nagpalit ng bendahe, saktan ako. Sinabi ko sa kanya, nagalit at umalis. Ano? Ang mga nurse dito, walang profesionalismo? Sigurado ba kayong hindi ko isasara? Ang ospital na ito? Lin, pakiusap. Huminahon ka muna. Papatawanin ko si Shen na humingi ng tawad sa iyo. Direktor, si Lin Yugshuan, ang unang. Tama na. Shen, mahigit 2 taon ka na sa Heroi, di ba? At ibinabato mo ang iyong galit sa pasyente. Humingi ka na ng tawad kay Mr. Lin. Direktor, siya ang hindi maganda ang kamay. Kanina nang magpalit ako ng benda, hinawakan niya ang bewang ko. Mr. Lin, ito. Ikaw, Shen Qingwan? Gusto mo naman talaga na hawakan ka ng ibang lalaki, di ba? Para makapangasawa ng mayaman? Nagkaroon ka ng iba? At dinala mo pa ang kabit mo sa party. Ang katawan ko, binugbog ako ng kabit niya. Hindi ko inaasahan na si Shen Qingwan ay may ganito palang mababang pagkatao. Huwag mong sirain ang reputasyon ng ospital dahil sa'yo. Tama, Direktor. Ang babaeng bayaran na ganito, kung mananatili siya,
Masisira lang ang pangalan ng ospital ninyo. Direktor, mahigit 2 taon na rin ako rito. Kung anong uri ng tao ako, alam naman ninyo, di ba? Si Shen ay isang masipag na bata. Pero ang pamilya Lin ay makapangyarihan. Sino ang may lakas ng loob na suwayin sila? Ibig mong sabihin, sinadyang siraan ka ni Mr. Lin? Gumagawa lang siya ng kwento. Tama na. Wala nang saysay ang pag-usapan. Ikaw ba ang magsusumite ng resignation letter? O ako ang magpapaalis sa'yo? Ako, Shen Qingwan, ito ang resulta ng iyong paghamon sa akin. Ang direktor ng Heroy Hospital. Ganyan ba talaga siya hindi marunong mag-iba ng tama at mali? Guting, Oy, sino ka? Nobyo ni Qingwan. Narinig ko sa katrabaho mo na nandito ka, kaya pumunta ako. Pasensya na. Nagdesisyon na naman ako ng mag-isa. Shen Qingwan, talaga kang babaeng malandi. Ang mga lalaking kalaguyo sa paligid ay hindi tumitigil. Uy, pare, bakit ka ba ganyan kadesperado? Nahanapin siya? Kung ayaw mo na ang kamay mo ay maging baldado, tumahimik ka na lang. Sino ka ba gago? Mangahas kang hawakan si Mr. Lin? Sila naman ang walang galang na una, pero binabaliktad mo ang katotohanan. Hinayaan mong mabuli si Qingwan. Ang Jiangcheng natin ay wala ng batas? Gago, mangahas kang gumulo sa ospital? Ang tapang mo, ha? We doesn't. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Ikaw ang direktor ng Heroy Hospital? Jiang Changshan. Ako iyon. May nag-report sa iyo na seryosong pinaghihinala ang tumakas sa buwis. Samahan mo kami. Guting, gawa mo? Hindi ako. Salamat ha. Walang anuman. Ikaw talaga. Alam mo ba kung sino ako? Ang pamilya Lin ay may partnership kay Yan Sanye ng Jiangcheng. May partnership kami. Maniniwala ka bang diretso kitang... Uy, Tai. Ikaw na walang modo. Sino ba ang nagawan mo ng masama? Lahat ng partner ng pamilya Lin ay humihiling na bawiin ang puhunan. Nabangkarote na ang pamilya Lin. Ano? Ginoo, hindi ko nabubuliin si Shen Qingwan. Pakiusap, patawarin mo. Ang pamilya Lin. Ikaw. Hindi na ako gagalaw sa babae mo. Pakiusap, bitawan mo na ang pamilya Lin. Qingwan, ako. Guting, salamat. Hindi ko inaasahan. Kakabalik mo lang sa Jiangcheng. May ganyan kalaking kapangyarihan ka na. CJ, tigil na. Bihira lang ngumiti sa akin si Qingwan. Umalis ka na agad. Guting, ano ang gusto mo? Gagawin ko ang lahat para suklian ka. Ang layo mo naman sa akin. Pasensya na. Ayaw kong may utang na loob sa'yo. Itong dating asawa, mahusay siyang manghiram ng para magbigay. Pero, basta okay lang ang nurse. Talagang gulo sa ospital. President Yan, hindi ka ba natatakot na masyado kang nagmamalasakit? Kailan ka dumating? Kanina lang. Ang sinasabi ng pasyente na kanyang lover, ikaw yata iyon. Ano sa iyo? Kakabalik ko lang sa Jiangcheng. Pero kung sino ang nasa tabi ni Qingwan, alam ko ng lubos. Kahit na pinalo mo ang tao para kay Qingwan, pero nagdulot ka rin ng problema sa kanya. Kung ayaw mong si Qingwan, masira ang reputasyon, sana, President Yan, magpigil ka. Ginoong Lin, anong nangyari sa iyo? Kumpara sa iyo, mas lehitimo ako. Kasi, alam ko pa ilang nunal ang nasa dibdib niya. Lubos na alam. Xiaofu. Ngayon, magsampa agad ng reklamo. Mag-utos na imbestigahan ang pagbabayad ng buwis ng Herui. At saka, gusto kong ang pamilya Lin malugi sa loob ng 10 minuto. Pasensya na. Ayaw kong may utang sa'yo. Ayaw mong may utang sa akin? Eh di magsimula tayong muli. Ako. Biro lang naman. Kung ang nagligtas sa iyo ay si Yan Iken? Papayag ka ba sa kanya? Hindi siya hihingi sa akin ng ganoong kahilingan na labis.
Kilala mo talaga siya. Chingwan, ito ang bulaklak para sa iyo. Uuna na ako. Kung ang nagligtas sa akin ngayon ay si Yan Yichen, kung gayon ako, may asawa siya. Ano bang iniisip mo? Wanwan, lumabas si Lola para mamili. Gabi na, pumunta ka sa bahay ni Lola para kumain? Sige, uuwi na ako. Kuya Chen, nakabalik ka na. Sino ka? Ang iyong katulong ay talagang walang modo. Pwede akong pumasok at lumabas sa bahay ng Yan ng basta-basta. Hindi ba halata ang aking pagkatao? Siya ang babae ng asawa ko sa labas. Ang maliit na nurse. Kumuha ka ng tubig para sa akin, at yung prutas na hawak mo, hugasan mo. Bawat piraso ng prutas, hindi dapat lampas ng 2 sentimetro. Wala pa sa bahay ang tao, pero may dala-dala siyang babae sa labas na pumasok sa bahay. Talagang halatang halata ang kahihiyan. Kinakausap kita, bingi ka ba? Sabi ko, may problema ka ba sa utak o sa kamay mo? Anong gusto mong gawin? Hindi ka ba marunong kumilos para sa sarili mo? Hindi ba trabaho mo iyan? Ako ang ginang ng pamilya Yan. Pakisabi mo sa akin? Sino nagsabing katulong ako? Ako ang totoong ginang ng pamilya Yan. At saka, alam kong gusto ka ni Ginoong Yan, pero hindi pa kami hiwalay. Wala kang karapatan na sumigaw sa akin. Ikaw, Ikaw ang ginang ng pamilya Yan? Hindi ko alam na kasal na siya. Para sa akin, ikaw ay parang nagsasabi na maasim ang ubas. Tulad mo, bata pa, at nagtatrabaho bilang katulong. Para lang makahanap ng lalaki. Tigil. Halika. Wanwan, okay ka lang? okay lang ako. Matandang babae, sino ka? Sino tong babaeng bastos? Maglakas loob kang manggulo sa bahay ng Yan? Ikaw. Akala ko kung sino. Matandang tagapag-alaga pala ng Yan. Huwag mong isipin na dahil matagal ka sa Yan, pwede ka nang magpanggap na makapangyarihan. Tagapag-alaga? Ako ang matandang ginang ng Yan. Ang matandang ginang ng Yan, mag-iisang mamili? At tulad mo, nakadamit na parang probinsyana. Sa tingin ko, kayo dalawa ay sa Yan matandang tagapag-alaga at katulong. Ikaw. Katulong, tagapag-alaga. Ano naman? Pumunta ka ng hindi inanyayahan at siniraan mo si Lola. Alam mong third party ka, ginusto mo pa, sinira mo ang pamilya ng iba. Sa paningin ko, ang pagkatao mo ay mas mababa pa sa tagapag-alaga. Wala kang karapatang maging tao. Ikaw, galing, talagang galing. Ngayon, kahit isang hamak na katulong ay naglakas loob ng sumuway sa akin, ha? Hoy, Kuya Chen! Pumunta ako sa bahay niyo para makita ka, pero ang katulong ninyo at tagapag-alaga ay nang api sa akin. Pasaway na bata. Bibigyan kita ng 10 minuto umuuwi ka agad. Kung hindi, sa bahay na ito, huwag ka nang bumalik. Matandang babae? Bakit ganyan ka makipag-usap kay Kuya Chen? Lola, okay ka lang? Ikaw na masamang babae. Hintayin mo lang bumalik ang apo ko. Makikita mo kung paano kanya disiplinahin. Ang ibig mong sabihin? Si Kuya Chen ay dahil sa iyong matandang yaya ay parurusahan ako. Akala mo ikaw na talaga ang ginang Yan? Oy, Lola, nakikinig ka pa ba? Assistant Fu. Ihanda ang sasakyan. Uuwi tayo sa Yan Mansion. Opo. Walang galang. Huwag mong hawakan si Lola. Hindi ko hahawakan ng lola mo. Ikaw ang hahawakan ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo si Wanwan. Ikaw na matandang babae. Kung lalapit ka, paparusahan ko siya ng husto. Xiao Chen, papauwi na. Kung malaman niyang sinaktan mo ang asawa niya, tingnan natin kung paano kanya disiplinahin. Tingnan natin kung paano niya ako paparusahan. Van, Umalis ka. Lola. Ikaw, walang kwentang babae. Gusto mo pa bang pumasok sa mayamang pamilya? Hindi ka man lang karapat-dapat magdala ng sapatos ni Kuya Chen. Naghanda na ako. Makikipaghiwalay na ako kay Third Master.
Pangako ko sa'yo. Ibabalik ko siya sa'yo. Pakiusap, huwag mong saktan si Lola. Hindi ka pa ba nagigising? Diligan kita para magising ka. Presidente yan, traffic sa oras na ito. Mga kalahating oras pa. Kanina lang sa telepono, parang narinig ko ang boses ng nurse. Lola, ang nurse. Sana walang masamang mangyari sa inyo. Pasensya na. Masyadong maraming tubig ang naibuhos. Kaya, napuno ng tubig ang utak mo. Ngayon, ilalabas ko na ang tubig mula sa utak mo. Ngayon, pinalo na kita at pinarusahan na rin kita. Tandaan mo yan. Mula ngayon, huwag kang maghangad ng mga bagay na hindi para sa iyo. Ngayon, terminado kayo. Iimpake na ang gamit at umalis na kayo. Lola, nag-iinarte ka lang. Hindi ka pa nga kasal. Nagkukunwari ka lang. Pamilya yan, talagang hindi ka namin papayagan na babaeng may pusong ahas na pumasok. Basta't buhay ako. Sa buong buhay mo, hindi ka magiging asawa ng tagapagmana ng yan. Tao, guard. Ang dalawang kasambahay na ito ay walang modo. Palabasin ninyo sila. Yung matanda, bakit pamilyar ang itsura? Ano pang hinihintay ninyo? Maya-maya, darating si Master. Baka sisibakin ko kayo. Bungangera, babayaran mo yan. Pakawalan mo ako. Ako ang senyora. Paanong ang senyora ay napunta sa ganitong kalagayan? Tigil. Umalis ka. Lola, okay ka lang ba? Bakit nasa bahay ko ang nurse na iyon? Lola, ito ba ang mister ko na biglaan kong napangasawa? Yan, Sanye. Ikaw naman, yung babaeng hindi disente na iniuwi mo. Anong babae? Shangege. Ang gwapo mo pa rin. Naalala mo pa ba ako? Ako si Suyaw. Magkapit bahay tayo noong bata pa tayo. Ikaw yan. Ang nangapi sa lola ko. Lola. Hindi maaari. Paano naging siya si Madam Yan? Ang simple ng damit niya. Miss Sue, kailan ka naging? Ganiyan humusga sa itsura? Sige, kung ganoon. Xiaofu, hanapin mo para sa akin si Suyaw na taga Jiangcheng. Gusto kong ang pamilya Su ay masira sa loob ng 3 minuto. Gusto ko ring iparanas sa iyo ang maging ordinaryong tao. Shangege, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Pakiusap, patawarin mo ako. Mahirap baguhin ang likas na ugali. Dahil ikaw lang, pumasok ng walang hiya sa bahay ng yan. Sinaktan si Wanwan. Hindi ka namin basta patatawarin. Ano? Ang sugat sa kanyang mukha? Ikaw rin ang gumawa? Ako? Sa pagkakataong ito, hindi kita personal na haharapin. Talagang nagmamalasakit pa rin sa akin si Kuya Chen. Hindi niya ako sasaktan para sa babaeng ito. Kung tutuusin, ang paghihiganti ay dapat sariling gawin para mas masaya. Ano ang gagawin mo? Ikaw ba? Aasa ka ba na gusto ka ni Kuya Chen? At lalabanan mo pa ako? Bakit hindi ako mangahas na saktan ka? Ang sampal na ito ay dahil pumasok ka ng walang paalam at dumating ka ng hindi inanyayahan. Ang sampal na ito ay dahil wala kang mata sa katotohanan at inaapi mo ang mahihina. Ang sampal na ito ay dahil alam mong pangatlo ka at nilalabag mo ang nakatataas. Nawala na ba ang galit mo? Kung saan maaaring magpatawad, doon magpatawad. Mula ngayon, huwag kang magpaligaw-ligaw sa harapan ko. Umalis ka! Ayos ka lang ba? Bakit ka narito? Si Lola ba ang naghanap sa iyo? Ayos lang ako. May kapal ka ng mukha na hawakan si Wanwan. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong asawa. Ano? Ako? Ang asawa ko? Ibig mong sabihin,
Simula ngayon, kailangan mong hiwalayan ang mga babaeng walang kwenta ng tuluyan. Ah, oo. Lalo na ang nurse na iyon. May asawa na, pero ginagambala ka. Mukhang manloloko talaga. Lola, ang nurse na sinasabi ko ay ang asawa ng iyong apo. Ano? Iyon ang asawa ng aking apo? Dadalhin ko muna si Wanwan para lagyan ng gamot. Mamaya ko na ipapaliwanag. Siya. Ang sabi mo, yung nurse na gusto mo, si Wanwan pala. Sabi ko na nga, imposibleng magustuhan ko ang babaeng napaka-boring. Beat o ba? Oras na para magpalit ng benda. Ang ganda rin ng pangalan niya, bagay sa pangalan niya. Shen Qingwan ang pangalan. Halika! Tawagin mo? Pervert, saan ka tumitingin? May babaeng nangahasma ng pal kay Yichen? Baka gibain niya ang lugar na ito. Noong gabing iyon, wala akong hindi nakita. Noong gabing iyon, bayad na ang lahat. Hindi mo kaya, di ba? Ngayon mo lang nalaman, si Wanwan ang asawa mo. Sa totoo lang, dati, may pagdududa na rin ako. Hindi lang ako sigurado. Bastos kang bata ka. Hindi mo man lang kilala ang sarili mong asawa. At gusto mo pang makipaghiwalay. Hindi na ako makikipaghiwalay. Mula ngayon, magiging maayos kami ni Wanwan. Kung gusto mong hiwalay, hiwalay. Kung gusto mong makipag-ayos, makipag-ayos. Ano ba ang tingin mo sa akin, Third Master? Wanwan, sa totoo lang, dati, may pagdududa rin ako. Ikaw pala ang asawa ko. Pero, nakita kitang kasama si Guting. Akala ko siya ang asawa mo. Guting, kami ay dating magkasintahan lang. Wala kaming ginagawang masama. Wala talaga. Ay, Wanwan. Dati, malis si Chowhan. Ikaw, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Ang dami niyang kasalanan. Makikipaghiwalay ka ng walang anumang kabayaran? Hindi ba iyon magpapadali sa kanya? Wanwan, kung alam ko lang na ikaw ang asawa ko, talagang hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Ako, Ay, Lola, anong nangyari sa'yo? bumalik ang sakit ko. Aray. Isipin mo, sa edad kong ito, kalahati na sa lupa. Ang pinakamalaking hangad ko ay makita si Xiao Chen na mag-asawa. Van, pangako mo sa akin, huwag kang magmadaling makipaghiwalay. Samahan mo si Lola, okay? Si. Lola, pangako ko sa'yo. Mahina ang katawan mo. Simula ngayon, talagang regular kitang aalagaan. Tiyak na mabubuhay ka ng mahaba. Lola, masahihin ko po kayo para mapabilis ang daloy ng dugo. Ay, Wanwan ikaw ang pinakamalapit sa puso ko. Pilyo, malapit na ang oras ng kainan. Hindi mo pa ba inihahanda si Wanwan? Gumawa ka ng 4 na ulam at isang sopas. Sige. Ang utos ng pamilya yan. Ang lalaki ang gumagawa ng gawaing bahay. Hindi mapigilan ang magandang buhay. Ang lalaki ay pumapasok sa kusina. Masaya ang buhay. Pupunta na ako. Huling ulam? Tapos na. Tara. Kuya Chen, Bakit ka na naman pumunta? nung nakaraan, hindi ako naging magalang kay Lola. Ngayon, espesyal akong pumunta para humingi ng tawad. Suyaw, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang iyong mga lihim na pakana. May bahay na ang pamilya yan. Pakiusap, respetuhin mo ang sarili mo. May bahay? Siya? Kuya Chen, ang may bahay ng pamilya yan, dapat ay mabait at mahinahon. Paano ka hahayaang gumawa ng ganitong marumi at mabigat na gawain? Binibining Su, tama ka naman. Napakalaki ng pamilya yan. Talaga nga, kailangan ng isang mabait na tao para asikasuhin. Mula ngayon, ikaw, dito ka na mananatili. Pero, wala kang matutulugan dito. Pansamantala, matulog ka sa bodega. Ikaw,
Hindi ngayon ang oras para magtampo. Ang pamilya Su ay malapit ng mabangkarote. Kailangan ko silang pakiusapan ngayon. At higit sa lahat, para makapag-asawa sa pamilya yan, mag-iwan ng magandang impresyon kay Lola. Susundin ko si Lola. Lola, anong ibig mong sabihin? Napakalaki ng pamilya yan. Kayo ng asawa mo, napapagod sa pag-aasikaso. Kaya nag-hire ako ng katulong para sa iyo. Tama nga. Ang matanda ay mas marunong. Kain na tayo. Tara. Halika, kain. Wow! Ito talaga ay mas malinis kaysa sa paglilinis ko. Nakita mo, Shen Qingwan? Ito ang dapat na asal ng manugang ng mayamang pamilya, ang inaasahan. Ikaw ay masipag. Kaya bukas, paghirapan mo, gawin mo rin ang almusal. Pinuri ako ni Kuya Chen. Ngayon, pinapagluto niya ako. Sa bandang huli, gagawin niya akong may bahay. Kung magsikap lang ako ng kaunti, tiyak na mapapalitan ko si Shen Qingwan. Lola, lahat ito, ako mismo ang gumawa. Itong lugaw na may gulay at hipon. Ang sariwa-sariwa. 3:00 ng madaling araw, bumangon na ako para linisin ang hipon. 3:00 ng madaling araw? Ang bait-bait mo naman. Oo naman. Kumpara kay Shen Qingwan, na walang ginagawa kundi kumain sa pamilya yan, mas magaling ako. Ang sarap ng luto. Malapit na sa layunin. Mas lalong lumalapit. Lola, pahiwatig ba ito sa akin? Malapit na ba akong makapag-asawa sa pamilya yan? Sige Lola, sisikapin ko. Medyo antok na ako. Kayo muna kumain. Bumalik ka. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang gawaing bahay. Anong tulog? Lola, ako, Ang buong pamilya, yan, ay nasa iyo na ang pamamahala. Paano ka magpapabaya sa oras na ito? tama si Lola. Ang magtiis ng hirap para maging matagumpay. Oy, binibini ng pamilya yan talagang masipag. Ito ay alam niya na hindi na siya makakatagal sa pamilya yan. Kaya nagtatrabaho siya ng mabuti para hindi magutom. Sigurado ka ba talaga na makakapag-asawa ka sa pamilya yan? Ibinigay na ni Lola ang buong pamilya yan sa akin para pamahalaan. Halata naman. Ito. Dahil masipag ka kamakailan, naabot mo na ang requirements para pumasok sa pamilya yan. Kung walang problema, eto, pirmahan mo ito. Ano ito? Ito ay sorpresa para sa iyo. Nakita mo na ba, Shen Qingwan? Tiyak ito galing kay Kuya Chen, ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian para sa akin. Ang bigay kaya para mapangasawa ang pamilya yan. Kontrata ng pagtatrabaho bilang kasambahay. Kuya Chen, nagkamali ka ba ng kuha? Wala. Sabi mo kailangan ng tao sa pamilya yan. At mabilis ka pa. Mabilis kang gumawa. Pumasa ka sa probationary period ng pamilya yan. Kung walang problema, pirmahan mo na. Kuya Chen, niloloko mo ako. Hindi naman. Ikaw ang nakakaalam. May bahay na ang pamilya yan. At wala kang hiya. Lumalapit ka pa. Kung hindi ka magiging katulong, ano ang gusto mong gawin? Alam mo naman kung ano ang nasa isip ko. Saan ba ako nagkukulang kay Shen Qingwan? Kahit isang hibla ng buhok niya, hindi mo kayang pantayan. Ayos na ba? Para sa'yo naman, nagtiis na siya ng hirap. Bakit wala kang pagmamalasakit sa kanya? Maliban kay Shen Qingwan, ang iba, wala akong pakialam. Sina, pupunta na ako sa trabaho. Siya?
Shen Qingwan, ipinakulong mo ang tatay ko. Paano natin ito isasaayos? Yung mga taga-enforcement kahapon ay sa ilalim ng dahilan ng tax evasion. Dinala si Dean Zhang. Siya mismo ang may masamang intensyon. Wala akong kinalaman. Pero ang nagulat sa tatay ko ay yung pasyenteng inalagaan mo dati. Dati, tuwing pumupunta siya sa ospital, ikaw ang hinahanap. Masasabi mo bang hindi ito pinagplanuhan ninyo? Ano? Kung ganoon, yung nagprotekta sa akin dati ay si Yan Yichen. Si Guting ay niloloko ako. Kaya pala, umiiwas siya ng tingin noon. Wala ka nang masasabi, di ba? Sa tingin ko, kayo talaga. Mga kasama ospital Herui, kahapon lang binili ng iba, Citro. Ngayon, sumunod kayo sa akin pababa para salubungin ang bagong direktor. Ang ospital na ito ay binili ni Yan Yi-ken. Hindi ba ito yung dati? Yung pasyenteng laging dumidikit kay Shen Qingwan. Siya pala ay napakayaman. Ang porma niyang nakasuot, ang gwapo. Magandang araw, Direktor. Ang bagong direktor ang gwapo pala. Sabi, siya raw ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Kung sino man ang magustuhan niya ay wala ng problema sa buhay. Hindi ka ba natatakot na makita ng iba? Ikaw ang asawa ko. Nakaupo kasama ang asawa ko. Ano ang dapat ikatakot? Tingnan. Ito ay personal kong ginawa para sa iyo. Wow! Binili ko ang ospital na ito para makita kita ng madalas. Tapos, para maalagaan ka rin. Paano naman ang kumpanya mo? Pwede mo nang ibigay sa katulong ko na mamahala. Kung may kailangan ng pirma ko, dadaan ako para pumirma. Kumain ka na. Uunahan ko munang asikasuhin ang negosyo ng kumpanya. Si, ibigay mo na sa akin ito. Si. Anong ginagawa mo? Shen Qingwan, narinig ko may asawa ka na pala. Bakit mo pa nilalandi ang ibang lalaki? Paano kung sabihin ko sa iyo? Si Dean yan, ang asawa ko. Tigilan mo na yan. Yung lalaking nagbigay sa'yo ng bulaklak last time, hindi ba siya ang asawa mo? Guting, Ikaw mismo ang nagsabi, nahuli ka na. Yung lalaking apelidong Go ang asawa mo. At ikaw, para lang makalapit kay Dean yan. Nagkakalat ka ng chismis dito. chismis ba iyon? Tanungin mo si Dean yan, di ba? Nasa kulungan na ang tatay mo. Huwag mong isipin na ikaw ay anak ng Dean at magpasikat dito. At saka, nabuwalan mo ang pagkain ko. Magbayad ka. Bakit ako susunod sa utos mo? Oh, hindi sige. Eddie, ibubunyag ko ang tungkol sa pagtanggap mo ng sobra sa pasyente, sa lahat. Ikaw. Kahit si Shen Qingwan na ganyan, nakalapit kay Dean. Bakit hindi ako? Dean yan. Nasa second floor ang psychiatric. Dan, sa totoo lang, noong unang beses kitang nakita, nagustuhan na kita. Miss, bulag ka ba? Sa tanghalian sa kantin? Hindi mo ba nakita na kasama ko ang asawa ko? Tulad ni Shen Qingwan, ano bang maganda sa kanya? May asawa siya. Binigyan mo pa siya ng bulaklak. Pero siya, itinapon pa ang rosas sa mukha ng tao. At pinalayas pa. Itinapon ang rosas sa mukha. Mukhang noong panahong iyon, ayaw na ng nurse na iyon kay Mr. Gu. Itong babaeng malandi.
At mainitin ang ulo. Dean, kung talagang pakakasalan mo siya, ay isang malaking sakuna para sa pamilya. Kung nagkataon, gusto ko ang ganyan. At saka, sa susunod, kung maglakas loob ka pang magsuot ng ganyan, pumasok sa opisina ko, umalis ka sa Herui. Malapit nang magsimula ang pulong ng hapon. Ihanda mo ang mga dokumento. Ah, ganito pala ang tipo ni Dean. Tama rin. Maraming babae sa paligid niya na sunod-sunuran. Tiyak na gusto rin niya maranasan ang ibang bagay. Ms. Zhang, tungkol sa pagbuo ng bagong gamot, ang mga doktor at nurse ng ospital namin ay matagumpay na nakagawa. Ito ang mga taong kasali sa proyektong ito. Nurse Zhang, ipaliwanag kay Ms. Zhang. Tungkol sa epekto ng gamot. Ayaw ko. Ano? Dean, masakit ang lalamunan ko. Hindi ako komportable magsalita. Ilabas mo na ang PPT. Kahapon, nagpamanicure ako. Mahirap mag-computer. Lumabas ka na ngayon. Direktor, buhatin mo ako, ha? Direktor, ikaw. Ay, pasensya na. Itong kasamahan ko, may problema sa utak. Dadalin ko siya sa ospital ngayon para gamutin ang utak. Direktor Yan. Sa pagkakataong ito ang unang collaboration ng Herui Hospital natin. Siguradong magiging maayos, di ba? Siyempre hindi. Chingwan, ikaw na ang magpatuloy sa parte ni Zhang Shanshan. Okay, sige. Mga kasama, tungkol sa gamot na ginawa namin kamakailan, ito ay tungkol sa aspetong ito. Nars Shen, talagang talento ng Herui Hospital. Direktor Yan. Pipirmahan ko na ang kontratang ito. Mabuting samahan. Mabuting samahan. Ngayon, salamat kay Nars Shen. Para sa pagligtas sa atin, doble ang bonus sa katapusan ng buwan. Haha, At ikaw, Ako. Doble rin ang bonus ko. Chang Shanshan, diba? Sinadya mong magpakatanga sa harap ng kasosyo? Ituturing kitang pabaya sa tungkulin. Kanselado ang bonus ngayong taon. Wala na akong ibang sasabihin. Maaari na kayong umalis. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Dean para maging sunod-sunuran siya sa'yo? Bakit kapag ikaw ang gumawa, pinapalampas niya, pero kapag ako, hindi? posible kaya, napangit ka lang? Ang payo ko sa'yo, magpa-plastic surgery ka muna. Mas mabuti kung maging kamukha mo ako. Baka si Dean yan ay tumingin pa sa'yo ng ilang beses. Shen Qingwan, dahil lang may pang-akit ka, ay nagyayabang ka. Tiyak kung palalayasin kita sa ospital. Dan, sa totoo lang, noong unang beses kitang makita, nagustuhan na kita. Ang singsing na iyon, ay tiyak na ibinigay ni Dean sa pinakamamahal niya. Kung ito ay ninakaw ni Shen Qingwan, baka sisantehin siya, di ba? Halika kayo. Dali-dali. Bilisan nyo. Nawala ang gamit ni Dean yan. Hanapin nyo agad. Kung hindi, hindi kayo makakaalis ngayon. Lakad-lakad. Shen Qingwan. Ang lahat ay naghahanap ng gamit ni Dean yan. Bakit hindi ka sumama? Baka naman, ikaw ang nagnakaw? Sabi ko, Zhang Shanshan, kung hindi ka lang maghahanap ng gulo sa isang araw, hindi ka ba mapakali? Wala akong magagawa. Ang nawalan ay si Dean yan. Si Dean yan ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ang mga gamit niya ay nagkakahalaga ng milyon. Kailangan ko itong seryosohin. Wala kang magawa, pakialamera ka. Abala ako. Walang oras para makipagkwentuhan sa'yo. Gusto mong umalis? Ano ito? Ano ba ito? Ah, ikaw pala, Shen Qingwan. Nasa iyo pala ang gamit ni Dean yan. Wala ako. Siyempre hindi mo kinuha. Ito ay palihim kong inilagay sa iyong bulsa. Shen Qingwan, patay ka na ngayon. Ang laki ng singsing na ito. Malamang mahal ito, di ba?
Para sa girlfriend mo, di ba? Si Dean yan ay magpo-propose na. Shen Qingwan? At ninakaw pa ang singsing. Baka naman sa tingin niya malapit siya kay Dean, kaya iniisip niya na siya na ang Mrs. Yan? Kailan bumili si Yan Yichen ng singsing? Bakit hindi ko alam? May iba na ba siya? Shen Qingwan, nasa'yo ang gamit. Ano pa ang masasabi mo? Dadalhin kita ngayon kay Dean yan. Para palayasin kanya. Ako, Anong ginagawa ninyo? Anong nangyari? Direktor, si Shen Qingwan ay nagnakaw ng isang bagay sa inyo. Nahuli namin siya. Ano iyon? Ito, Direktor. Ang singsing na pambabae na ito marahil ay ibinigay ninyo sa inyong asawa, di ba? Ngayong araw, naglinis ako ng inyong opisina at napansin kong nawawala ang inyong singsing. Pero lumitaw ito sa bulsa ni Shen Qingwan. Direktor, malamang nagseselos si Shen Qingwan sa inyong asawa kaya sinadya niyang nakawin ng singsing, di ba? Maaring selos o kasakiman sa pera. Kahit anuman ang motibo. Sa atang hospital ng Hiray, hindi namin kayang tumanggap ng mga taong tulad niya na may maruming kamay. Direktor, tingnan ninyo. Shen Qingwan ay nagseselos sa aking asawa. Sa tingin ko, ang tunay na nagseselos ay ikaw. Direktor, kayo ano ang sinasabi ninyo? Bilang isang nurse, hindi kayo nagtatrabaho ng maayos para alagaan ang mga pasyente. Sa halip ay nagpapakita kayo ng pabor sa pamamagitan ng paglilinis ng aking opisina. Ano? Gusto ba ninyong maging janitor? Maaari ko kayong tulungan. Hindi. Nakita ko lang na medyo magulo ang inyong opisina, kaya naglinis na lang ako. Oh, Direktor yan. Ang tatay ni Shanshan ay dating direktor, at ang opisina na ginagamit ninyo ngayon ay dating gamit ng kanyang tatay. Malamang na-miss niya ang kanyang tatay, kaya naglinis siya ng inyong opisina. Direktor. Na-miss ko lang ang tatay ko. Huwag ninyo akong ilipat sa janitorial department. Siya, maniniwala muna ako sa inyo. Pero ang paglilinis ng opisina ay okay lang. Pero napansin ninyo pa kung anong singsing ang binili ko at kung kanino ko ibibigay. At pinag-usapan ninyo pa kung nawala ba ang singsing. Ano ang motibo ninyo? Hindi na kailangang sabihin pa. Ako. Siyempre, nag-aalala ako. Kasi ang Dean ang haligi ng ospital natin. Ang lagay mo, lahat ay concern. sabi ko. Dean yan. Talagang walang tatalo sa kanya bilang pinakamayaman sa Jiangcheng. Saan man siya pumunta maraming babaeng umaaligid. Qingwan, makinig ka sa paliwanag ko. Yan Yichen, sabihin mo sa akin, anong meron sa singsing na ito? Para kanino yan? Asawa, ito ay. Nagseselos ka? Shen Qingwan, bakit ganyan ka makipag-usap sa Dean? Kung kanino yan, may kinalaman ba sa'yo? Hindi naman sa'yo yan. Ang singsing na ito, para nga kay Qingwan. Ikaw, anong ginagawa mo? Van, dapat ay makalipas ang 3 araw. Magpo-propose sana ako sa'yo. Pero biglaan ang nangyari, kaya inuna ko na ang plano. Van, ang kasal natin dati ay biglaan. Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng hindi ko pa nakita. Dahil nandito na ang lahat, ipinapahayag ko, kanselado ang kasal. Pinilit mong ipakasal ako sa pamilya yan, pero ayaw naman nila sa akin. Ang pangarap mong maging mayaman. Nasira. Van, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para mabayaran kita? Si Qingwan pala ang asawa ng Dean. May nagsabi na si Dean yan ay sa Shen Qingwan lang bigla ang interes lang? Ito paano nangyari ito? Qingwan, bilisan mong sagutin siya. Kung hindi, mananatili siyang nakaluhod. Sagutin mo siya. 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 Oo, sasagutin muna kita. Kung magdidiborsyo tayo o hindi, depende sa asawa mo. Shen Qingwan, bakit hindi mo nasabi dati? Si Dean yan ang asawa mo?
dahil mahinhin ang asawa ko. Pero hindi ko inaasahan na pintasan ng taong tulad mong may masamang intensyon. Jiang Shanshan, sa tingin ko, hindi mo inilalaan ang iyong isip sa trabaho. Kaya mas mabuti pang mag-impake ka at umalis. Dean, mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Dean. Hindi malaki, hindi maliit, tamang-tama. Ikaw, ay nakaplano na lahat? Plano na lahat. Dahil pumayag ka na, hahanda ko na ang susunod na kasal. Si, Suyaw, Suyaw. Bakit hindi ka pa umaalis? Maligayang pag-uwi. Kuya Chen, Bakit hindi ka pa umaalis? hindi ba binigyan ako ni Kuya Chen noong nakaraan ng kontrata ng pagtatrabaho bilang kasambahay? Ano ito? ito ay sorpresa para sa iyo. Nakita mo na, Shen Qingwan? Ito ay tiyak na ibinigay sa akin ni Kuya Chen. Kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Biyayang pangkasal para makapasok sa pamilya yan. Kontrata ng pagtatrabaho bilang kasambahay. Kuya Chen, mali yata ang kinuha mo? Wala, ikaw ang nagsabi na kailangan ng pamilya, yan ng tao, para mag-alaga. At ikaw ay mabilis kumilos. Natatapos mo agad ang trabaho. Pumasa ka sa probation period ng pamilya yan. Kung walang problema, pirmahan mo na. Kuya Chen, niloloko mo ako? Pinirmahan ko na. Ikaw? Ito ay para pakasalan si Yan Yichen? Nagpakahirap ka ng walang dahilan. Saan ba talaga si Shen Qingwan? Mas magaling sa akin? Bakit hindi ako pwedeng maging ang may bahay ng pamilya yan? Basta, nandito ako sa pamilya yan. Tiyak na makakahanap ako ng pagkakataon para palayasin ka. Umuwi na si Wanwan. Ay, inaantok na rin ako. Mauna na akong umakyat para magpahinga. Ano ang gusto ninyong kainin? Ipagluto na lang ang kasambahay. Si, Lola. Qingwan. Mamaya sa kumpanya ko, may video conference ako. Mauna na rin akong umakyat. Ang bahay na ito ay may kabuuang 200 square meters. Malaki ang laki nito. Kaya mo bang gawin mag-isa? Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Sinasabi ko lang sa iyo, huwag mong sayangin ang pagsisikap mo. Wala ka sa paningin ni Yichen. Sa tingin ko, natatakot ka na kung magtatagal ako sa pamilya yan, makakaapekto sa posisyon mo bilang ginang ng yan. Ako? Walang kwenta. Ang bahay na ito ay may kabuuang 200 square meters. Malaki ang laki nito. Shen Qingwan, tapos ka na. Lola, makalipas ang isang linggo, gusto kong bigyan si Wanwan ng isang marangyang kasalan. Ito ang plano ng kasalan. Tingnan ninyo, kung mayroon kayong gustong idagdag. Lola, Kuya Chen, si Shen Qingwan ay isang gold digger talaga. Hindi siya karapat-dapat pumasok sa pamilya yan. Sino bang nag-utos sa iyo na pumasok nang hindi ko makatok? Pasensya na kuya yan, nagmamadali lang ako kanina. Pero si Shen Qingwan, gold digger lang siya. Pumasok siya sa pamilya yan para sa pera. May ebidensya ako. Ang bahay na ito ay 200 square meters lang. Maliit ang laki. Makinig kayo. 200 square meters na bahay, ang liit pa rin para sa kanya. Shen Qingwan, gold digger siya at sakim pa. Ito ay sobrang-sobra na. Shen Qingwan, sabi ko sa'yo, tapos ka na. Lola, imposibleng si Qingwan magsabi ng ganyan. Tiyak na siya? Ang ibig kong sabihin, sobra ka na. Ah, ako? Anong nasa isip ng sarili mong asawa? Hindi mo alam. Nagrereklamo siya na maliit ang bahay kaya ang malaking bahay sa gitna ng lungsod ibigay sa kanya. Bilang inyong bahay kasal. Ano? Ha? Lola, yung bahay sa gitna ng lungsod, hindi ba bibilhin ng partner? E di hindi natin siya papayagang bilhin. O kaya, sa mas mataas na presyo, bumili muli. Basta gusto ng Wanwan ko, ibibigay ito ni Lola sa kanya. Lola, paano ninyo masyadong inispoil si Shen Qingwan?
Halata namang hindi siya kontento. Hindi ko siya inispoil. Ikaw pa ba ang ispoil ko? Xiaoyan. Bukas, dalhin mo si Wanwan para tumingin ng bahay. Bahala na ang kasambahay maglinis. Assistant Fu. Sabi ni Yichen, sa susunod na linggo ay ang kasal natin. Tulungan mo akong bigyan si Lola Yan mag-order ng isang set ng alahas. Sa oras na iyon, gusto kong si Lola ay suot ang alahas na regalo ko. Ayan, Lola, ito ay ang alahas na ibinigay ko sa inyo. Kapag ako at si Xiaochen, sa araw ng kasal, magsuot kayo nito sa araw na iyon. Ang ganda. Salamat, Wanwan. Lola. Ang ibinigay sa iyo ni Shen Qingwan ay pekeng alahas. Ang tunay na alahas ay nasa akin. Imposible. Si Assistant Fu ang pinapili ko. Assistant Fu, paano siya magkakamali? Nagpapalusot ka pa? Noong araw na iyon, malinaw kong narinig na sinabi mo kay Assistant Fu na bilhan ka niya ng peke para dayain si Lola. Hindi totoo. Anong ebidensya mo na hindi mo sinabi? Eh ikaw, anong ebidensya mo para patunayan na peke ang binili kong alahas? Simple lang. Ang alahas na ito ay ang pinakabagong disenyo ni Master Alice. Isa lang ito sa buong mundo. Sa unang perlas ay may nakaukit na bulaklak ng lilac. Hindi ko alam kung ang binili mo ay mayroon din nito. Nakita mo na, Shen Qingwan? Ang sayo ay peke. Ang akin ang totoo. Imposible. Baka, si Assistant Fu ay naloko? O mali ang binili niya? Buti na lang pinalitan ko ng maaga ang 2 kwintas na pinalitan. Shen Qingwan, sa pagkakataong ito, tuluyan ka nang mamumuhi si Lola Yan sa iyo. Ika na may masamang balak? Bumili ka ng peke para kay Lola? At gusto mo pang isisi kay Assistant Fu? Lola, ang inyong posisyon ay marangal? Siyempre dapat magsuot ng totoo. Ito lang ang nararapat sa inyong katayuan at dangal. Ito ang aking regalo sa inyo. Mangyaring tanggapin ito. Sige, may pakialam ka nga? Pero sa tingin ko, kakaiba ito. Hindi ba bangkarote ang pamilya Su ninyo? Saan ka kumukuha ng pera para bilhin ang napakamahal na kwintas na ito? Ganito po kasi Lola. Noong hindi pa bangkarote ang pamilya Su, nag-iipon at namumuhunan ako. Hindi ako gumagastos ng walang saysay. Kaya, kahit na ngayon ay bangkarote na, ang kwintas na ito, kaya ko pa ring bilhin. Isa ka naming mabuting bata na kayang magtiis. Kukunin ko na ang kwintas na ito. Maaari ka nang umalis. Lola? Si Shen Qingwan ay bumili ng peke para sa inyo. At papatawarin ninyo siya ng ganito lang? Oo nga. Van, bakit mo ako binigyan ng peke? Lola, hindi ko talaga alam na peke ang alahas na ito. Lola, hindi maaaring manloko si Qingwan. Siya, Tumahimik ka. Van, tatanungin kita. Wala ka bang pera? Kaya hindi ka bumili ng tunay? Kung walang pera, humingi ka kay Lola. Ako, Halika. Ito ay 5 million. Kunin mo ang bulaklak. ito. Lola, 50 milyon, hindi sapat. 10 milyon, ibinigay ng asawa ko. Gastusin mo lang. Ako. Oy, hindi. Kayo. Ang aming Wanwan sa araw-araw. Hirap sa trabaho. Mababa ang sahod. Huwag mo nang puntahan ang trabahong iyan.
Ang Yan Corporation ay ipapasa na sa iyo. Ano? Okay, Lola. Ganito pwedeng maging mas magaan para sa akin. Oo nga. May ilang bahay sa sentro ng lungsod. Amin din iyon. Pagkatapos, ibibigay ko rin sa iyo. Kapag walang ginagawa, mangolekta ka na lang ng upa. Salamat sa inyo. Anong ibig sabihin nito? Bumili siya ng peking produkto para kay Lola. Ito ay isang kahihiyan kay Lola. Hindi ba dapat palayasin siya? 1-1. Siya ang napili kong manugang. Anuman ang ibigay niya, gusto ko lahat. At ang hindi ko nagustuhan, kahit totoo ang ibigay, tamad akong isuot. Tapos na ang sasabihin ko. Maaari ka nang umalis. Yishan. Sabi mo si Assistant Fu paano siya malilinlang. Pumunta tayo sa tindahan na iyon. Itanong natin sa sales lady. Si Wanwan ay matalino sa karaniwan. Bakit ngayon? Hindi makapag-react? Iyon ay dahil si Wanwan ay simple. Hindi tulad ng iba na malalim ang pag-iisip. Ang ibig ninyong sabihin ay, ang alahas ay pinalitan ni Suyaw. Siyempre, ang mga alahas na dinisenyo ni Master Alice ay nagsisimula sa 5 milyon piso. Si Suyaw ay isang bangkarota na ngayon. Saan siya kukuha ng ganyang pera? Napakamahal. Lola, bakit ka naniniwala na ang ibinigay ko sa iyo ay totoo? Paano kung sinadya kong ibigay sa iyo ang peke? At itinago ang totoo para sa sarili ko? Ang ating Wanwan ay hindi gagawa niyan. Kahit kailan naniniwala si Lola sa iyo. Salamat, Lola. Wanwan, ang wedding gown ay inutusan ko na ilagay sa dressing room. Ang kasal na ito. Sigurado akong gagawin kitang Jiang Cheng, pinakamagandang babaeng ikakasal. Oy, hindi ba ito si Shen Qingwan? Mahal, ipapakilala kita. Ito si Shen Qingwan, ang sikat na, sa araw ng kasal, na iniwan ng asawa. Ito naman, ay marahil ang iyong asawa, tama? Song Shue, magka-eskwela tayo noon. Kailangan ba talagang maging ganito ka-agresibo? Ito ba ay agresibo? Hindi ba ito totoo? Kung iisipin mo, ikaw pa ang muse ng eskwelahan natin. At nasa top 10 ka sa batch. Pero ano ang silbi niyan? Babae kahit gaano ka kastrong. Mas mabuti pa ang mag-asawa ng mabuting lalaki. Oh, hindi ako kasing swerte ni Song Shue. Kung hindi ako nagkakamali. Pagkatapos mong graduate, umuwi ka para magmana ng negosyo ng pamilya, di ba? Dahil sa utak mong parang baboy. Ang negosyo ng pamilya ninyo. Baka naubos mo na yan, di ba? Ikaw, Huwag kang mainggit. Noong ikinasal ako, may 200,000 na bigay kaya, at isang bahay sa gitna ng lungsod. Sigurado akong, hindi pa kayo nakakita ng ganyang kalaking pera, di ba? Totoo. Hindi pa nakakita ng ganyang kaliit. ikaw lalaki, anong pinagyayabang mo? Dapat. Ito ay dapat ibigay sa kasal. Sa harap ng lahat sa nobya. Pero dahil ganyan, ay kailangan na lang ipatupad ng maaga ang seremonya para manahimik kayo. Shen Qingwan, tanggapin ang mga handog, 8 villa sa Huating, 8 Rolls Royce, 8 pares ng alahas, at ang bigay kaya 80 milyon. Binabati ang asawa ng presidente sa hinaharap. Sana yumaman kayo. Binibigay ang bigay kaya, ngayon, mismo. Ibig sabihin, ikaw ay. Ibig sabihin, Shen Qingwan, ikaw ang nobya ngayong araw. Ito ang pinakamayaman sa Jiangcheng, ang kasal na idinaos ng pamilya yan. Tama. Si Wanwan ang aking nobya. 1 buwan na ang nakaraan. Tumakas ako sa kasal. Pasensya na, Wanwan. Ngayon, binibigyan ko siya ng isang engrandeng kasal. Kayong dalawa. May problema ba? Wala. Ay nako. Sa totoo lang, tama ka, Song Shue.
Kahit gaano kagaling ang isang babae, hindi pa rin kasing husay ng pagpapakasal sa mabuting lalaki. Sayang. Nakahanap ako ng napakabuting asawa. Nadismaya kayo, di ba? Asawa, mag-ingat tayo. Natatakot ako sa ilang tao. Mamamatay sa inggit. Tara. Shen Qingwan, basta't nandito ako, hindi mo matutuloy ang kasal na ito. Mga panauhin at kaibigan, salamat sa inyong lahat sa paglalaan ng oras para dumalo Ginoong Yan Yichen at ang kasal ni Bibi, Shen Qingwan, at susunod ay inaanyayahan natin ang lalaking ikakasal. At muli, tawagin nating ang babaeng ikakasal. Nasaan ang nobya? Ano to? Baka tumakas sa kasal? Ang numerong iyong tinatawagan ay walang sumasagot sa ngayon. Hindi kaya tumakas si Wanwan para maghiganti sa'yo? Baka may nangyari kay Wanwan? Yichen. Sa araw ng kasal, paano naman magkakaroon ng kasal na walang nobya? Ako na ang magiging nobya mo. Ako ang magiging bride mo. Pwede ba? Ano tong gulo na to? Malamang tumakas ang bride. Itong babae na to. Diretso siyang sumingit. Saan mo dinala si Wanwan? Kuya Chen, nagkakamali ka sa akin. Si Shen Qingwan mismo ang tumakas. Hindi ako naniniwala. Imposibleng tumakas si Wanwan. Saan mo siya dinala? Kuya Chen, totoo ang sinasabi ko. Mga panauhin, ngayon ang kasal ni na Kuya Chen at Shen Qingwan. Pero sa kasamaang palad, tumakas si Shen Qingwan. Narinig ko mismo, si Shen Qingwan sa dressing room, may kausap sa telepono. Sabi niya, 1 buwan na ang nakaraan. Si Yan Yichen ay iniwan siya sa kasal. Ngayon, maghihiganti siya. Hindi ako magpapakasal sa isang babae na hindi ko pa nakikita. Dahil nandito na ang lahat, ipinapahayag ko, kanselado, ang kasal. Pinaghirapan mong ipakasal ako sa pamilya yan. Pero ayaw naman nila sa akin. Ang iyong pangarap na maging mayaman na sira. Bilisan nyo at hulihin ang demonyong ito, ibalik sa akin. Kahit mamatay ako sa pagtama ng Florera, hindi ko pakakasalan ang babaeng ito. Sinasabi ko sa iyo, kahit walang lalaking ikakasal ngayon, kailangan mong tumayo sa entablado. Ang seremonya ng kasal ay matapos. Kung gusto mo, ikaw ang tumayo. Wala akong interes. Ano? Wanwan. Ikaw. Masyado kang nagkamali. Kung totoo ito, saan ilalagay ang mukha ng pamilya yan? Mukhang, ang babaeng ikakasal ay may plano na. Wanwan, totoo bang tinanggap mo ang proposal ko para lang maghiganti sa akin? Hindi. Hindi gagawin yan ni Wanwan. Kuya Chen, saan ka pupunta? Hindi ako naniniwalang tumakas siya. Hahanapin ko siya. Ang katotohanan ay nasa harapan mo na. Ano pang hindi ka naniniwala? Kuya Chen, narito na ang lahat ng bisita. Gusto mo bang tawanan ng pamilya yan? Sa tingin ko, ikaw ang katatawanan. Sa tingin ko, ikaw naman ang nakakatawa. Suyaw. Ang kasal ko. Wala kang karapatang makialam at magpanggap na hari. Dumating na ang nobya. Ang ganda-ganda niya. Nakatayo lang siya roon bagay na bagay kay President Yan. Akala mo nasira mo ang gown ko, wala na akong magagawa. Bibili na lang ako ng bago, di ba? Paano ka nakabili agad? Lagi akong may backup para hindi magpanik. Mahal, pasensya na. Medyo natagalan sa pagsukat ng gown. Walang anuman. Tamang-tama ang oras. Akala ko, tumakas ang nobya. Pero, ang kalaguyo pala ang gumawa. Ang kapal ng mukha ng kalaguyo na ito. Nagwawala sa kasal ng iba. Wanwan ah. Natakot mo si Lola. Suyaw. Sinabi ko na sa'yo dati,
Wala ka sa paningin ni Yichen. Ayaw mo maniwala hanggat hindi nasasaktan. Ngayon, ika na ang katatawanan ng buong Jiangcheng. Shen Qingwan, anong meron sa'yo? Bakit ang mga mata ni Kuya Chen ikaw lang? Bago mo sabihin iyan, isipin mo muna kung paano mo babayaran ang gown ko. Sinira mo ang high-end gown ko. 2 milyon ang halaga. 2 milyon. Babayaran mo ba sa pamamagitan ng transfer o cash? 2 milyon! Wala akong pera ngayon. Chen, pasensya na. Nagkamali lang ako sandali. Talagang wala na akong pera. Ubus na. Wala na akong pera. Kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang gagawa ng masama noong pinutol mo ang wedding gown ng asawa ko. Bakit hindi mo naisip na magkakarma ka? Dahil hindi mo kayang bayaran, sige, gagawin natin ito ayon sa batas. Tao. Dalhin si Suyaw sa enforcement team. Hindi mo kayang bayaran, kaya pumasok ka na lang at magbago. Shen Qingwan, masama kang babae. Hindi ka magiging masaya. Tapos na ang gulo. Itutuloy natin ang kasal. Van, nananaginip ba ako? Ngayon, sa tingin mo ba, nananaginip ka? Ikaw talaga, munting nurse. Ang tindi mo manakit. Ikaw, kailan mo ako nagustuhan? Sa unang pagkikita. Pag-ibig sa unang tingin. Una, Ano? nandidiri ako sa gamit ng iba. Hindi ko lang alam na noong panahong iyon ay kaya ko na ang kininka ng lehitimo. Mrs., hirap ng pagbubuntis mo. Ito lahat ay para palakasin ang katawan mo. Ito, lahat sila ay mga katulong na espesyal na nagbabantay sa iyo. Magandang araw po, Ginang. Mula ngayon, ang iyong pagkain, damit, tirahan, at paglalakbay. Lahat ay aking mahigpit na babantayan. At saka, Tama na. Buntis lang naman ako, hindi naman bomba ang dala ko. Bakit kailangan mong masyadong kabahan? Siyempre, kailangan kabahan. Van, mahirap ang pagbubuntis. Ito lahat ay gantimpala para sa iyo. Salamat, Lola. bakit nagpa-anesthesia na siya? Bakit ang sakit pa rin niya? Kung alam ko lang, hindi ko na pinag-anak si Qingwan. Umupo ka? Huwag ka nang maglakad-lakad. Nahihilo ako sa pag-ikot mo. Munting kuneho, ang kulit sa tiyan ng misis ko. Paglabas mo, papagalitan kita ng husto. Nasaan ang pamilya ng nanganganak? Ako. Kumusta ang misis ko? Kumusta ang ating Qingwan? Pinabati ko kayo. Nanganak ng kambal na lalaki at babae. Napakagaling.